Okay, magandang umaga sa lahat. Good morning to everyone. This is Justin Talk News PH. At bago tayo magsimula, I would like to request, paki-press like. Then if you are interested with the video, please share. And also, to those who are new to this channel, paki-press naman ng subscribe. So marami tayong pag-usapan ngayong umaga na ito. Kahapon, ang daming pangyayari. At marami tayong bibigyan ng opinion tungkol doon sa mga controversial issues na lumulutang kahapon. So, medyo chaotic yung nangyari sa Senado kahapon dahil siguro alam na nating lahat na si Senator Jingo Estrada ay inaresto ng CIDG sa pamumuno ni Secretary John Vic Remulla. So nagkaroon ng konting altercation doon sa loob ng Senado dahil pilit na arestuhin si Senator Jinggoy sa loob ng Senado, which is a sacred ground para sa isang branch ng government, which is the legislative branch of government. Hindi lang yung department or bureau, but the branch, katulad ng judicial branch at saka executive branch. But ang executive hindi nire-respeto ang kanyang stature as one of the branches of government sa ating bansa. At ito is an arrogant move. Pinapakita na talaga sila ay dominated sa lahat ng mga branches ng ating pamahalaan at pinapakita ang kanilang power na kaya nilang utusan ng isang branch ng government na sumang-ayon sa gusto nilang mangyari. So, kung titingnan natin ano ba itong ginawa ng Executive Department sa pamumuno ni President Bangag Marcos. Yan ang sabi ng kanyang kapatid at gusto niyang ipahiwatig sa lahat na walang makasalungat sa kanyang mga desisyon. At ito nga, lumabas ang usap-usapan na mayroong tumawag kay Senator Jingo Estrada na sumuko na. What I mean is, sumanib na sa minority. At kung hindi, siya ay patawan o aaristuhin doon sa kanyang kaso na nauna ng sinampa ng ombudsman laban sa kanya. At ito naman ay nakapagtataka dahil itong kaso na to dormant, matagal na natutulog. Parang sadyang pinatulog muna para gamitin sa pagkakataon na ito. Ngayon, lumabas yung word na de facto president. So merong isang puwersa o isang tao behind the legitimate elected president na yun ang nagbibigay ng mga controversial or mga desisyon doon sa mga masisilang pangyayari dito sa ating bansa. At ito lumutang kahapon doon sa pananalita ni Senator Jingo Estrada. Gusto niyang ihayag kung sino yung halos daw araw-araw tumatawag sa kanya para sabihin sa kanya na the only choice you have is to join the minority or you will go to prison. Na yun nga ang nangyari sa kanya. At ang isang bagay na napaka-heroic na ginawa ni Jinggoy despite of the accusations and allegations against him, itong pagtayo niya, he stood firm against dito sa mga pagbabanta sa kanya at kanyang pinanindigan ang kapakanan ng ating bayan at yan ang pagtindig niya diyan sa prinsipyo na kailangan respetuhin ang isang sangay ng pamahalaan, which is the Senate. The sacred right of the Senate as part of the form of the structure of our government ay pinanindigan niya. At hindi siya magpatinag sa mga salitang binitawan niya kahapon sa kanyang press conference
Hindi siya magpatinag sa mga banta na pinaparatang sa kanya, at legally harapin niya yan sa tamang forum, at diyan nga ito sa korte sa Sandigan Bayan kung saan siya nakademanda. So ganyan ang nangyayari. Kaya marami nagtatanong, kahit alam na natin, tinatanong pa natin kung sino itong de facto president na to, na ganyan ka-powerful, na kaya niyang impluensyahan ang pagpipili, ang pag-uutos sa mga elected senators, at kaya niyang parusahan kung hindi sumunod sa kanyang gusto. Sino ba ito? Alam na natin kung sino. Maraming mga sabihin na natin personalidad na napaka prominente as being anti-administration, nagsasabi na ng ganito. So alam na ninyo kung sinong mga ito. Kaso wala tayong as a way of avoiding problems dito sa atin, kasi nandito tayo sa Pilipinas, we can't mention that name, but we presupposes na alam na natin kung sino yung mga yan, o sino yung individual na yan. So ganyan ka-powerful. Kahit nung unang mga taon, alam na natin na yung kamay ng tao na ito ang nagpaikot sa ating pamahalaan. Kasi alam naman natin kung gaano kawik ng ating Pangulo. Sa mga pahayag ni President Duterte noon, talagang may katotohanan ang sinabi niya na napakawik na presidente yan. Kaya kailangan ng intervention ng ibang tao. At yun na nangyari ngayon. Nag-i-intervene yung hindi elected na official. So, nakikita natin kung patuloy itong mga pangyayaring ito na isang non-elected na individual ang magpapatakbo ng ating pamahalaan. So, ano masasabi ng ating militar na patuloy na natutulog hanggang ngayon? Meron tayong situation ngayon na hindi na ma-deny na we are in a dictatorship right now by implementing nitong martial law na that was sinasadya na hindi deklara para hindi magkaroon ng mga reklamo diyan sa Supreme Court dahil sa pagdeklara nito. So hindi nila dineklara, pero yung mga sistema na pinairal nila sa pagkangayon ay diktadorya, at ito na yon. Medyo merong fasad ng legality by filing charges para sabihin na legal ang lahat ng ginagawa, pero actually mga allegations lang iba na kulang sa ebidensya. At dahil sa wini-weaponize ang lahat na mga judicial court dito sa pamahalaan na to, kaya nilang magpa-aresto, magpakulong kahit isang senador. So ang tanong ngayon, immune ba tayo? O pwede ba mangyari sa atin yan? Pwede nga sa senador, pwede nga sa presidente. Ang ating presidente na-kidnap at hindi ni-recognize ang kanyang karapatan, na ngayon sa pagkaroon ng warrant ni Bato, noon na hayag ng husto na si President Duterte ay talagang kinidnap. Kung hindi pa nangyari itong kay Bato, kay Senator Bato, hindi natin maintindihan, at sa maraming mga tao, mga ordinaryong mamamayang Pilipino, hindi nila maintindihan kung gaano ka labag sa batas ang ginawa ng ating pamahalaan sa pag-aresto kay President Duterte at dinala sa Hague na isang kidnapping dahil nga hindi dumaan sa local judicial authority. Walang due process, walang litigation dito sa local courts natin, na ang local courts natin ay buhay na buhay. Buhay yung mga judges,
at kaya nilang mag-desisyon ng mga mabibigat na decision within the sovereignty of the Philippines. Na ngayon ay nakikita ng karamihang mga mamamayang Pilipino na ganyan pala ang nangyayari. Ganyan pala ang katotohanan sa pakulong ng bangag na administration na ito ng ating dating Pangulo na napakagandang ginawa sa ating bayan, na pinakulong ng isang adik na presidente. Yung nagbuwag sa galamay ng mga adik dito sa bansang ito, pinakulong. Natural yan, no? Ang sindikato ng droga, yung mga kalaban niya, yung mga autoridad na humahabol sa kanila. Dahil ngayon ang pagkakataon nila, yung humahabol sa kanila at nagbubuwag sa kanilang mga sindikato, ay yun ang pinapakulong nila. So that's a very simple story. Ganyan ang nangyayari kay Presidente Duterte. So ngayon, ito nga, isipin natin kung gaano ka-powerful yung de facto president na yan. Natatawagan lang, basta lang tawagan ng senator at babantaan na kung hindi ka sasanib sa minority for the purpose dyan sa flood control, na hindi mabunyag yan, na hindi matuloy yung hearing na yan, at dyan mabunyag ang mga totoong mastermind sa pinakamatinding nakawan na nangyari sa ating bansa. And even in Asia, at kung in recent times hindi tayo nakarinig ng ganyang pangyayari sa ibang mga pamahalaan dito sa mundo, dito lang yan sa Pilipinas nangyayari. Ang masakit, dahil makakalimutin ng mga Pilipino at madaling mapapaniwala ang magnanakaw na nagnakaw na noon pero hindi nakulong. Not a minute na nakapasok sa kulungan yung mga yan. Not a minute. Kaya namimihasa. Magnanakaw, ninakawan na tayo. Pagbalik sa magnanakaw, pinapasok natin sa bahay natin para nakawan tayo ulit. Ganyan ang kahunghang, sorry for the word and for the term, doon sa many Filipinos na ganyan, natangay sa mga mas matatamis na salita ng mga politikong ito, ng pamilyang ito, sa pamamagitan ng kanilang pera na kinulimbat din naman galing sa atin, binalik sa atin para tayo ay i-bribe para kumampi sa kanila. At karamihan ng maraming Pilipino ang natangay sa ganitong sitwasyon dahil nga sa pera. Kahit na yung mga nandyan sa Senado, nandyan sa Kongreso na tinitingala natin na matataas ang pinag-aralan, anong nangyari ngayon? Karamihan, taga-UP, maganda ang scholastic training at background, pero sila pa ang unang magnanakaw sa bayan. Napakataas ang kanilang mga pinag-aralan, pero tingnan natin kung anong ginawa nila sa bayan, anong ginawa nila sa mga mamamayang Pilipino na patuloy nila na linuloko at gusto nilang magiging pobre, maging timawa habang buhay para sila ay malakas ang paghawak sa mga Pilipino dahil nga sa kawalang malay, sa kulang sa edukasyon at kaya nilang lukuhin. So yan ang ginawa ng mga taong ito. Another came from religious schools, very prominent schools, pero wala rin palang edukasyon kung papasok na ang tentasyon sa pera. Meron pang pastor dyan, ano nangyari? Pastor ng Baptist, nakita natin anong ginawa. Ultimo yung belt niya, pinagyayabang niya na ganyan ang halaga. Naglabas pa ng dila. Meron bang pastor na ganyan? Sugo ka ng Panginoon, dapat katulad ka ng Panginoon natin na si Jesus. So, napakalungkot titingnan
So ang nangyari kahapon, lumabas na ang malubhang sakit ng ating sambayan ng Pilipino, na parang ano na tayo, papunta na sa going to the dogs, kung sa mga kano pa, papunta na doon sa gutter. Wala na tayong makikitang liwanag. Nandoon na sa madilim na kanal, sa mga estero, doon ang punta natin. Dahil kung payagan natin yan ang gagawin sa kanila, wala tayong gagawin, talagang mapupunta tayo doon. Masadlak tayo sa sobrang pagdudusa at kahirapan. So, balikan natin itong pangyayari kay Senator Jinggoy. Nung inaresto siya, pilit talaga ni Jun Vicrimulya na ipapakita ang kanyang puwersa, ang kanyang authority na sa loob ng Senado, which is sacred ground para sa mga senador. Pusasan yung isang senador para ipakita nila na wala kayo, mas powerful kami kaysa inyo. Kaya gusto niyang pusasan sa loob ng Senate. Actually, nasa labas na yon, pero sa labas ng plenary hall. But it is still a Senate premises, within the Senate premises, na gusto niyo ipakita na wala kayong kapangyarihan. Kami ang may kapangyarihan sa lahat, na dito sa executive. At yun ang instruction sa kanya ng de facto president, para matakot sila lahat. Di ba ito ang style ng IRGC sa Iran? Yung mga teroristang namumuno sa Iran, ganito ang style. Pag pumalag ka, pairal mo yung extreme force para matakot yung ibang mga senador. Kasi ito si Senator Jinggoy, may experience na siya sa mga ganyang sitwasyon. Kaya hindi na siya masya-shock dyan. Hindi na siya matraumatize. Kasi nag-undergo na siya before with the same experience na hinuhuli siya. In fact, hinuhuli yung ama niya doon sa mga kasong pinaratang sa kanila ng mga dilawan. Ito rin ang nangyari sa kanya. So siya ang pinaka-tough dyan sa mga senator. Kaya siya talagang inuna para makita ng ibang senator na ito nga si Jinggoy, matapang, malakas. Alam na alam niya ang mangyayari sa kanya dahil dumaan na siya ng ilang taon na nakakulong. Kayo pa na mga other senators, hindi kayo matatakot. O yan, talagang pananakot yan para lang makuha nila ang Senate presidency, ang leadership dyan sa Senado. Dahil gusto nilang pigilan ang June 4, itong Revelation Day natin, day para sa flood control scandal, ang pagnanakaw ng pamalang ito at ang kanyang mga cohorts and minions dyan sa different branches at different department and different bureaus of our government na sangkot sa pagnanakaw na ito. Kaya yun ang gusto nila mangyari. Si Jinggoy, alam nila baka ito ang magdulot ng takot doon sa mga other senators na binigyan din nila ng pagbabanta. Pinagbantaan din at sinabihan. Binigyan ng choice. Kung hindi ka sasanib sa minority, talagang makukulong ka. At ang kagandahang pangyayari dyan, ang other senators, ang kanilang mga kaso until now hindi pa naka-file dyan sa ombudsman. Undergoing pa ng investigation. Yung kay Chis Escudero, the same, nandyan pa sa ombudsman. Ang kay Senator Marcolita,
ang kay Senator Marcolita malayo pa kasi hindi pa nakapile sa ombudsman. Meron pang naghahanap pa sila ng alibay na hustong ebidensya na basta lang ebidensya para maisampa nila yung kaso na plunder kay Senator Marcolita at yung kay Joel Villanueva. Hindi pa yan nakafile, so medyo tatakbo pa ng ilang araw o ilang linggo bago yan ma-issuehan kung kaya nilang issuehan ng warrant of arrest. So ganyan ang sitwasyon yan, pati yung mga bilyars. Yung kay kinabilyar naman, hindi naman ma-cite as plunder yun dahil inside trading yun dyan sa negosyo nila sa stocks, inside trading. So hindi yung plunder. Kaya kung magkaroon man sila ng kaso, it will be probably a case na pwede silang mag-bail. So ganyan ang sitwasyon. But despite of this event, kahit sila lahat ay magkaroon ng kaso at makulong lahat, wala silang magawa dyan sa impeachment case ni VP Inday Sara dahil kailangan nila ng 16 votes. At huwag mong sabihin na yung sinasampahan nyo ng kaso babaliktad sa inyo. Lalong titibay ang mga yan. Kaya nga kahapon nagkaroon sila ng boycott dyan sa session dahil isa sa kanilang mga kasama sa majority ay inaresto. At ito naman si Erwin Tulfo, panay angal-ngal, sayang lang daw yung pera ng taong bayan, yung ordinary, yun ang style niya eh. Ordinaryong mga trabahante sa pamahalaan ay talagang pumapasok para naman to give justice doon sa binibigay na sweldo sa kanya. Parang hunghang ito si Erwin Tulfo. Ang utak talaga nito, utak biya. Di ba walk out kayo? Ano yun? Hindi pa mas grabe yung ginawa ninyo? No? Meron lang motion na gustong iamin. Nag-walk out kayo kasi alam ninyong matatalo kayo doon sa butuhan. No? So yun, ito si Erwin, magaling lang yan sa mga awayan ng mga dyan sa barangay, mag-asawang nag-aaway. Yung isang kapitbahay ninakawan ng manok or aso, yun ang sinisettle niya. Yung dalawang Tulfo na yan, ganyan ang estilo niyan. At ngayon kumukuha sila ng limelight na maraming akala ba ninyo na hindi pa lubog ang popularity ninyo? Noon siguro dahil hindi nahayag ang mga kabalastugan yung ginawa. Kaya nga ito si Erwin Panay ang salita dahil talagang involved yan sa malita. According to the 18 soldiers na nag-testify na nag-deliver sila ng mga malita sa bahay ni Erwin Tulfo sa Green Hills. Sa Green Hills bang bayan niya? Green Hills. Nag-deliver sila ng malita. Kaya yan ang kinatatakutan. At malay mo, ito si Rapi Tulfo, meron din. Hindi natin malaman kasi may unang involvement din yan dyan sa luto. At saka sa PCSO na biglang nahimik. Malay mo maungkat yan. Kaya yan lang ang kanilang kinatatakutan. Kung itong hearing na to, kasi sa tingin ko, pagkatapos ng hearing na ito with regards to the flood control controversy, susunod na yung other infrastructure. At yung flood control mga projects na yan, hindi lang yan nakapokus sa Mindoro, nakapokus sa Bulacan, but other areas like the Region 1, doon sa area ng mga Marcoses, mga projects ni Sandro Marcos, at other projects in Bicol, in Quezon, in the province of Leyte, in the province of Samar, Cebu, lahat na areas ay itatas ni Marcolita yan. At of course sa Mindanao. Kaya lahat makikita.
At hindi lang ito sa flood control, pati yung mga pundo dyan sa school buildings, na ito nga ang unang binunyag na corruption ni BP Inday Sara during his term as Department of Education Secretary. Yan ang una niya na pinaghahati, na pinatungan at pinaghahati sa ng mga congressman. Kaya umalis na siya diyan sa Department of Education dahil sa sobrang corruption at ayaw niyang ma-involve diyan. Yung mga road networks, mga kalsada na hindi na nag-ghost din, nag-excess lang sa papel pero wala kang makikita na project. Yan din ang itutumbok ni Marcolita aside from itong flood control, kung magkaroon na ng resolution o decision kung sino ba talaga ang mga mastermind at na-involved dyan. Kaya napakahabang investigasyon yan. At yan sa tingin ko, dahil nga siya naman talaga si Senator Marcolita ang pinili, no? Kahit na hindi pa binunyag ni Vice President Sara, siya ang pinili na Vice President. At yan ang gagawin niya, na itong mga magnanakaw sa pamahalaan na ito, once and for all, matatapos na itong grabing korupsyon ng ating bansa, naghatak ng ating bansa economically dahil sa korupsyon na yon, na isa sa mga nagbigay ng mabigat na dahilan ng mga investor na hindi na talaga mag-invest sa Pilipinas dahil sa sobrang pagnanakaw. Ito ang isa sa mga bagay, isa sa mga kontrobersya na isi-settle ni Senator Marcolita in the coming days. At nagsisimula lang siya dito sa flood control kasi ito ang pinaka-controversial dahil involved dito ang Malacanang at ibang mga prominenteng mga tao. Mabubunyag dyan sa flood control na yan ngayong June 4. Kaya kung nagkukumahog sila na pigilan yan, yung minority at ang administration, kasama na ang media. Kasama ang media dyan. Ang media ang bigay ng mga balitang mga mali-mali, mga fake na mga balita. At patuloy ang pagsisira nila kay BP Inday Sara para lang bumaba ang kanyang popularidad, na nakikita natin na sila ay nag-fail. They failed terribly kasi nang lumabas ang survey ng Pulse-Asia at SWS, anong nakita natin? Despite of the demolition na ginawa nila kay BP Inday Sara, patuloy na namayagpag si BP Sara being the number one president preferred by a lot of Filipinos for the 2020 election. At ngayon, yung balak sana nilang palitan ang ating konstitusyon, nahahadlangan na natin. Nahahadlangan na. Salamat din doon sa revelation ni Senator Amy na napilitan si Tuta Soto at saka si Pinky Lacson aminin na nagkaroon talaga ng meeting for that purpose, na pag-usapan ang Constituent Assembly na magpalit sa term ng ating mga congressman, mga senador at other government elected officials kasama ng presidente. So yan na napigilan natin. I don't know kung paano nila hanapan ng palusot naman yan para magsisimula yan. Pero kung tayo ay mapagbantay, ang mga tao, tayong mga DDS, bantayan natin yan. At kung meron silang balak na i-resurrect ulit yan, pipigilan natin. Kakalabanin natin ang kanilang balak na gagawin. So yun ang pangyayari. At isang matindi pang pangyayari kahapon, it was a very significant day dito sa
mga events na nangyari kahapon, isa na itong pagdating ng defense team ni VP Inday Sara sa Senado para i-file ang kanilang counter charge or kanilang defense dyan sa sagot sa mga charges dyan sa articles of impeachment laban kay VP Inday Sara. At yun ang dati pa na sinasabi ni Michael Poe, ang spokesman sa impeachment ni VP Inday Sara ng defense team, na dahil sa mga matitinding infirmities kaya pinail nila yung sagot nila doon sa mga charges na napakaloob dyan sa articles of impeachment with prejudice doon sa petition na pinail nila sa Supreme Court, para hindi mahadlangan kung mayroon mang decision na ibigay ang Supreme Court tungkol dyan sa impeachment case ni VP Inday Sara. And of course, ang una kasama doon sa kanilang pag-file ang motion to dismiss. I-dismiss na yan dahil wala namang matino or mabigat na ebidensya. Ang ebidensya ay kinalap nila, hindi naisama doon sa original charges, sa original complaint 1, 2, 3. Hindi yan nakasama doon. 1, 2, 3, 4 pala, 4. Hindi nakasama. At ang niretain nila yung 2 and 3 and 4. Wala yung mga charges doon that were originally attached to the complaint. Nakalap lang nila yung mga ebidensya na yan after nagkaroon sila ng mini trial. Yun ang sabi ni Attorney Michael Poe, which is a violation sa ating constitution at saka sa due process. There was a grave abuse of discretion dahil inassume nila ang isang posisyon na hindi naman karapat dapat sa kanila. Yun ang pagiging trial court na ginawa nila dyan sa mini trial ni Luestro. So yun ang basis nila. So they didn't go into the details sa kanilang mga ebidensya against sa mga charges na yan. At sabi ni Attorney Poe, ang spokesman ng impeachment case ni VP Inday Sara, na naman ang bigat sa pagbigay ng ebidensya ay kung may katotohanan yung kanilang mga ebidensya ay ang prosecution. Ang bigat ng kanilang mga ebidensya at sila dapat ang magbigay ng mga ebidensya para accuse the Vice President of wrongdoing dito sa impeachment, na sinabi ni Poe na walang impeachable offense na nagawa si VP Inday Sara. Sa defense, natural naman yan. So malalaman natin, baka makatulad ito nung first impeachment na sinampa nila during the 19th Congress, kung mag-issue ng stoppage order on the impeachment trial ni VP Inday Sara dahil sa maraming mga linabag sa ating konstitusyon, such as yung mga mini-mention ni Michael Poe sa mga counter charges nila dyan sa mga articles of impeachment na sinampa ng House of Representatives. Pero yun nga, wala na yung anticlimactic na yung impeachment case na yan, dahil alam naman natin na hindi talaga yan mananalo. Hindi naman talaga sila abot ng 16, which is the number of votes that they need para makonvict si VP Inday Sara. They are now 11. Sa 13 pa nga lang, para lang ma-unseat si Senate President Alan Peter Cayetano, nahirapan na sila. Paano yung 16? Napaka-imposible. Hindi talaga mangyari. Ngayon, if we talk about the future, kung magkaroon ng election sa 2028, itong mga re-electionist dyan sa majority,
siguradong mananalo na lahat yan. At yan, isasama ni Vice President Sara sa kanyang senatorial slate. Sigurado yun. At dahil Vice President Sara ang leading sa lahat ng service, masama na itong mga senators na to, senator candidate. At kung wala pa silang conviction, pwede pa silang tumakbo na Vice President, na senators in the ticket under Vice President Sara. So, marami pang pagkikwentuhan. Hindi pa tayo talo. In fact, sa tingin ko, everything ay maganda ang mga pangyayari na pumabor dito sa ating sa side ng mga DDS kay VP Inday Sara. Ito, kahit sabihin natin nagkaroon ng warrant si Jinggoy, nakikita ng mga tao kung gaano kalupit ang administrasyon na ito. Yung ginawa ni Jun Vic Remulla na pilit talagang yurakan ang imahe ng Senado sa pamamagitan ng pag-aresto at pagpusas, paghangkaf nila kay Senator Jinggoy Estrada sa loob ng Senado na linalabanan naman ni Senator Alan Peter Cayetano. Hindi siya sumuko. Nandiyan Senator Marcolita. Sinamahan nila talaga si Senator Jinggoy. Kaya nga hindi natuloy yung plenary session nila. Dahil nagbigay sila ng total support kay Senator Jinggoy. Sinamahan nila hanggang krami si Senator Estrada para may ipakita ang kanilang sincirong pagsusuporta, ang kanilang solidong suporta sa kanilang kasama dyan sa Senado. Na dapat naman yun ang gagawin. Hindi yung mag-walk out ka dahil nga lang sa motion na tulad ng ginawa ng minority. So, talagang linalabanan. Sinasite pa na ni Marcolita dahil nagsisisigaw-sigaw pa itong support na si Jun Vic Remulla. Sinisigawan pa niya si Cayetano at hindi nagpatinag si Senator Cayetano. Itong pangyayari na to na arestuhin ninyo si Senator Jinggoy sa loob ng Senate kahit nung kapanahunan ni Cory, nung na-charge si Enrile ng rebellion, hindi talaga inaresto si Enrile sa loob ng Senado. Nag-walk out sila, lumabas sila doon sa labas ng Senado at doon na hinuli si Senator Enrile. At yun ang nangyari. Talagang linalabanan siya ni Senator Speaker Senate President Alan Peter Cayetano. So yun ang nangyari. At yun naman binigyan ng choice. Sabi ni Jun Vic, choice daw, arestuhin ka or susuko. Susuko na nga sila ba't pupunta na nga sila sa krami para ipresenta ang kanyang sarili. At ngayon, para ipapakita mo na malakas ka lang at matutuwa yung handler mo na de facto president, impacto president, sabi pa ng iba, na talagang superior ka, na hawak mo ang lahat at kasama na ang pananakot doon sa ibang senador na balak nyong arestuhin din. So, yun ang nangyari. Nakita na natin ang pagyurak ng Executive Department dito sa Senate, one of the branch of our government. Nakikita natin kung gaano kawalang hiya, and this is dictatorship already. This is one form of dictatorship na ginawa na ngayon ng anak ng diktador na si Marcos Sr. at itong Marcos Jr. na to, na sinabi niya hindi daw siya katulad ng kanyang tatay. Siyempre, ang laking pagkakaiba. Ang tatay mo hindi naman nagpupulburon. Malupit din ang tatay mo at magnanakaw din. Kaya pwede kayong hindi magkaiba. At yun, magaling na abogado.
Magaling mag-speech. Walang tinitingnan na kudigo. Talagang brilliant. Brilliant lawyer. Pero ang masaklap, taga-UP rin, magnanakaw din. Maraming taga-UP dyan na magnanakaw din, nakakaya sa UP. Sila ang nagbigay ng matinding problema sa ating bansa. Kaya yan ang pangyayari kahapon. So, ngayon, hindi natin alam sa araw na to kung ano na namang hakbang ang gagawin nila para mapigilan lang itong flood control hearing ni Senator Marcolita. At ang quorum hindi na matinding problema. Hindi na problema sa committee hearing. Kasi pwede 3 or 4 lang ang atin dyan. And I don't think dito sa flood control hearing kung 4 lang, baka lahat baka lahat na senador nandyan para magtanong dyan sa mga witnesses. Ito will be headed by Senator Rodante Marcolita, ang subcommittee ng Blue Ribbon Committee na headed by Senator Pia Cayetano. So yun ang mangyayari na i-expect natin. So 2 araw pa yan, ngayon at bukas, kung mapipigilan ba nila yan. Kaya ngayon nagkukumahog sila kung anong pinagagawa. Pinakilos niya yung mga Gestapo ng pamamalaan ngayon ni BBM. Bangag, according to his sister, ang kanyang sister nagsabi niyan, hindi tayo. Pinapakilos yan para mapigilan itong hearing na to ngayong Thursday. So, maraming pangyayari ang ine-expect natin na magaganap ngayong araw na to at saka bukas. So, talagang nakita natin ang kadimonyohan ng pamahalaan na to. Sukdula na. At maraming ang iba na frustrated. Huwag kayong maging frustrated. Laban lang tayo. Kasi kung magpakita tayo ng kahinaan, hindi tayo lumalaban, patuloy tayong apihin ng mga taong ito. Talagang gagawin na tayong mga alipin ng mga ito kung hindi tayo lalaban. Yung pa nga ang sabi na ni Dr. Jose Rizal, ang ating pambansang bayani, na walang tyrant kung walang slave. There are no tyrants if there are no slaves. Ba't magpalipin tayo? Ngayon nga lang ang masakit, dahil ang gusto mag-alipin sa atin ang mga kadugo rin natin. Hindi katulad nung mga unang panahon na tayo ay sinakop ng iba-ibang bansa. Ang Spain, ang US, mga Amerikano, ang mga Hapon. At napakasakit ngayon dahil kapwa nating Pilipino ang gusto tayong alipinin. So dapat labanan natin at tayuan natin tulad kay Senator Jinggoy na tinayuan ng kanyang prinsipyo. He stood firm on his principle at nag-commit siya na hindi talaga siya aalis sa majority. At patuloy niyang suportahan si Senate President Alan Peter Cayetano. So ganyang katapang si Senator Jinggoy Estrada. At dapat natin yan susuportahan ng husto. I don't know kung ano mangyari ngayong Huwebes, at isang bagay na nakakasigurado ako, nandyan ang mga DDS para susuporta sa 13 brave senators. Brave 13 senators. Dapat yun ang gagawin natin. At kung darating na tayo sa punto na kailangan na nating lumabas talaga para protektahan ang ating karapatan at ang ating demokrasya sa bansang ito, walang
katwiran na hindi tayo lalabas. At sana magising itong military natin. Hindi naman tayo nag-i-incite sa kanila. Naprotektahan naman nila ang mamamayang Pilipino dito sa mga pangyayaring ito na sobra na ang ginawa ng ating administrasyon na lango sa pulburon. So dapat magising ng mga ano natin, mga maprinsipyong mga sundalo. Kailangan magising na kayo. Yun ang mandato ninyo na protektahan ang karapatan ng mamamayang Pilipino. Sana gagawin naman ninyo ang inyong obligasyon at responsibilidad sa taong bayan. So, ito nga ngayong araw na to, pag babantayan natin kung ano na namang matinding pangyayari, and I hope talagang matupad ang ine-expect natin na hearing sa flood control ngayong June 4, ngayong Huwebes, under sa chairmanship ni Senator Rodante Marcolita. At sana safe yung mga witnesses na makarating dyan sa Senate at walang mangyayari sa kanila, walang pipigil sa kanila. Isa rin yan sa mga bagay na naisip ko na pwedeng gagawin ng administrasyon para mahadlangan itong hearing na ito, pagpigil sa mga witnesses. So tingnan natin kung anong mangyayari, and we are praying and we are hoping na magkaroon naman ng positibong kaganapan itong hearing na to, or prior to that hearing, na walang mangyari sa mga witnesses at mismong Senator Marcolita, na maayos ang pagdaloy ng hearing na yan at mailahad ng totoong katotohanan kung sino ba talaga ang mga involved at mastermind dyan sa nakawan na yan. So hanggang dito na lang tayo para sa episode na to, at salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News page. At bago kayo umalis, pakipindot naman ang like. At kung bago lang kayo sa Justin Talk News page, at bagong channel din naman ito, matagal na wala at ngayon bumalik, pakipindot naman ng subscribe para naman kahit pa isa-isa lang, para dumami naman ng konting subscriber natin. At of course doon sa like, pakipindot ng like para medyo gaganda naman ang video natin dito sa Justin Talk News page. So maraming salamat sa pagdalo ninyo, at God bless sa inyong lahat. Good morning sa ating lahat. Salamat po.